Ako si Maria at ito ang aking kwento. Makahulugan at may ngiti sa labing, tiningnan ni Daniel ang asawa sa pag-aakalang nagtatampo ito. Kaya bumulong siya ng mga salitang magugustuhan at paniguradong mag-aalis ng tampo nito. Kahit ang totoo, ay palihim na nandidiri si Kara sa kasinungalingang sinasabi ng asawa. Mabuti na lamang at may dumating na katulong para ipaalam na handa na ang hapunan. Hinawakan ni Daniel ang kamay nito at sabay silang nagtungo sa dining area. Sa halip na magkaharap, ay tumabi siya para malagyan ng pagkain ng pinggan ni Kara. Kumain ka lang ng kumain at sigurado kung pagod ka. Aniya. Habang kumakain ay nakangiti si Kara para ipakitang masaya siya sa ginagawang pag-asikaso ni Daniel. Para hindi naman nakakahiyang nag-e-effort ito kahit na nasusuka na siya sa ginagawa nitong pagkukunwari. At nang nasa kwarto na silang dalawa ay humirit si Daniel na pinagbigyan naman niya. Dahil kapag tumanggi siya ay baka makahalata itong alam na niya ang lahat. Ngunit kahit pumayag man siyang makipagsiping ay sisiguraduhin niya na hindi ito bibigyan ng satisfaction na gusto nito. Kaya kinuha niya sa drawer ang box ng proteksyon at sinabihan si Daniel na magsuot na ipinagtaka nito. Magkaganon man, hindi ito nairita at nagsabi lang na gusto na nitong magkaanak silang dalawa. Na naiinggit na ito sa mga kaibigang may mga anak na. Ngunit kahit ano pang sabihin at pagkukumbinsing gawin ni Daniel, ay hindi na siya muling magpapauto pa. Hinawakan niyang mukha nito at hinaplos-haplos. Habang ginagawa yun ni Kara itong tumatakbo sa isip niya. Napakagwapo. Kaya hindi katakatakang madali siyang muling napabilog dahil sa gwapong mukha ng asawa na dati na niyang kinahumalingan. Sa itsurang taglay nito ay napakadali lang talaga para ditong manipulahin siya. Hindi ba parang mas maaga pa para magkaanak tayo? Sabi mo nga, gusto mo magsimula tayo sa umpisa. Saka masyado kang abala sa kumpanya at baka hindi mo to matutukan sa oras na magbuntis ako. Gusto ko ay sabay nating parehong bigyan ng atensyon ng bata sa oras ng mga anak ako. Sandaling natigilan si Daniel. Tila pinag-isipan ng mga sinabi niya hanggang sa kinuha nitong box ng kondom, sabay halik sa kanyang labi. Napangiti si Kara nang tuluyan nitong makumbinsi. Bumangon sa kama si Kara at naligo, nilinis niya ng gusto ang katawan at pagkatapos ay naglagay ng skincare na animo ay maalis ang anumang naiwan na bakas na meron ng asawa. Samantalang nagtungo naman ito sa study room, walang pasabing umalis. Hindi na nagtanong si Kara kung saan ito pupunta at halata namang nasa ibang lugar ang isip nito. Habang nagtatalik nga silang dalawa ay ramdam niyang nasa malayong isip nito na malamang ay na kay Brenda. Iniwasan niya talagang may malaman tungkol sa babae ngunit ilang araw lang ang lumipas ay tumawag ang ina at naikwento nitong nangyari kay Brenda. Ayon kay Melba ay pinaparusahan talaga ang mga taong gumagawa ng masama. Nakinig lang siya sa mga sinasabi ng ina hanggang sa nagpa siya na itong tapusin ang tawag. Dumaan pang muli ang mga araw nang maisipang ayusin ang mga damit ni Daniel. Nakuha niya sa bulsa ng suit nitong isang pamilya na invitation para sa isang private banquet na ang nagpadalay si Nathan. Ngunit hindi si Daniel ang recipient dahil walang iba kundi si Brenda. Nang mga sandaling iyon ay halo-halong emosyon ang naramdaman ni Kara. Ngunit sa huli pinili na lamang niyang magsawalang bahala. Binalik niya sa bulsang invitation saka nagtungo sa terrace para damhin ang simoy ng hangin. Niyakap niya ng mahigpit ang sarili. Nilalamig siya pero hindi dahil sa hangin. Gusto niyang maiyak ngunit hindi niya ginawa. Pagod ng mga mata at ang damdamin niya, hindi na natututo. Matapos ang ilang minutong pananatili sa labas ay pumasok na siya sa kwarto at nahiga sa kama. Hindi pa rin bumabalik si Daniel. Nasa study room, nagpapalipas ng oras at nakakaubos na ng ilang stick ng sigarilyo. Nang hindi namamalayan dahil sa kakaisip sa asawa at kay Brenda. Nakasandal sa sofa, naninigarilyo habang hawak sa isang kamay ang medical record ng huli. It was issued by the experts of Romualdez Hospital that after a lot of experiments and consultations, Brenda suffered from acute kidney failure. Hindi niya maiwasang malungkot sa taong tumulong sa kanya
para muling magising mula sa pagka-comatose. Wala man siyang nararamdaman kay Brenda, hindi niya maiwasang mag-guilty. Lalo pat malakas ang kutob niya na siya ang dahilan, kaya nanganib ang buhay nito at ngayon ay nagdurusa sa nakuhang sakit. Nang maubos ang laman ng pakete ng sigarilyo, ay bumalik na siya sa kwarto at baka kanina pa naghihintay sa kanya si Kara. Paghawak sa doorknob ay natigilan siya at ilang sandali pa, ay isang desisyon ang nabuo sa isipan. Kailangan niyang bumalik sa ospital para kay Brenda. Madilim ang kwarto pagpasok at inakalang natutulog na si Kara. Nagpalit lang siya ng damit at aalis na sana nang magsalita ito. "Aalis ka?" Lumapit siya at hinaplo sa magandang mukha ng asawa. "Babalik ako sa office at may kailangang asikasuhin," pagsisinungaling ni Daniel. Pupungay-pungay naman tong tumitig sa kanya, yumuko siya para halikan ng noon ni Kara. Mabilis ng laman at pagkatapos ay uwi rin ako kaagad. Tipid naman tong umiti kaya muli siyang yumuko para humalik naman sa labi. Pagkatapos ay tumayo na siya ngunit kaagad niyakap ni Kara sa bewang na pinipigilan siyang umalis. Hinawakan ni Daniel ang nakapulupot nitong braso sa kanyang bewang. "Bakit parang ang clingy mo ngayon?" Ani ang nakuha pang magbiro. Ngunit humigpit lang ang yakap ni Kara saka nagsalita. "Sa makalawa ng wedding anniversary natin, mag-celebrate tayo sa labas." Natawa naman si Daniel dahil naglalambing lang pala ito. "Oo naman, kahit ano pang gusto mo sa araw na yon ang gawin natin." "Sabi mo yan ha, uubusin ko lahat ng laman ng card mo." Muling natawa si Daniel hanggang sa magring ang kanyang cellphone. Hindi na kailangang alamin dahil paniguradong galing sa ospital ang tawag. Kaya mabilisan niyang hinalikan si Kara at nagmamadali nang umalis. Pagkasakay sa kotse ay bigla niyang naalala ang invitation card galing sa assistant ni Sandro. Mabuti na lamang at sinuot niyang muli ang suit. Sa pagmamadali, nasa bulsa pa rin ang card kaya nakahinga siya ng maluwag sa pagkakalang wala na doon o baka ay nakita ni Kara. Sa kanya'y pinagkatiwala ni Brenda ang invitation card dahil nangako siyang sasamahan ito sa araw na yun. Samantalang pagkaalis ng asawa ay bumangon sa kama si Kara at nagtungo sa terrace. Muling dinama ang malamig na simoy ng hangin kahit bigo. Dahil buong akala niya ay mapapansin ni Daniel ang nararamdaman niya na may mali ngunit wala. Sa tingin niya ay masyado tong nakafocus kay Brenda para mapansin pa siya. Dahil sa madalas na pagpunta ni Daniel sa ospital ay nakarating ang balita kay Melba sa tuwing nagpupunta silang mag-asawa para sa rehabilitation ni Alfredo. Kaya inaya niya minsan si Kara sa isang coffee shop para makausap. Malinaw pa sa kanyang huling pagpunta ng manugang sa apartment at ninikalang nagbago ng tuluyan si Daniel ngunit hindi pala. Ngayon na hindi niya maiwasang mabahala sa kaawa-awang anak, yun na ngang nasagap kong balita na may malubhang sakit ang babaeng yun. Aniya saka tinanong si Kara. "Ayos ka lang ba anak? Anong plano mo ngayon?" Patuloy niya pa kahit nangangati na siyang magpayo na kung hindi nito makuha ang puso ng asawa ay mas mabuti pang bulsa na lamang nito. Ngunit sa huli pinayuhan na lamang itong magbuntis para kahit anong mangyari sa hinaharap ay ito pa rin ang kikilalaning legal. Walang reaksyon si Kara at napatungo na lamang habang hinahalo-halong inumin sa harapan. Walang balak sabihin na gusto rin ni Daniel na magkaanak na silang pareho. Para kay Kara ay kontento na siya sa nakukuhang pera. Ang 2% shares ng Romualdez Company hindi na niya kailangan magtrabaho hanggang sa pagtanda, kaya bakit niya pagugustuhin magkaanak? Baka yun pang maging dahilan para matali siya kay Daniel habang buhay. At hindi niya yung gustong mangyari dahil gusto niyang makawala sa kamay nito. Sa ngayon ay imposible pa niya yung magawa kaya dahan-dahanin niya ang pagpaplano. "Kara anak, magsalita ka naman at nag-aalala ko para sa'yo. Kahit na ano magsabi ka lang sa akin. Umamin ka, tinatrato ka ba niya ng masama?" Umiling siya at tipid ng ngumiti. Masyado siyang busy kay Brenda kaya paano niya pa ako mahaharap? "Ma, huwag niyo na po akong alalahanin at hindi na ako gaya ng dati na mahina." Matapos yung sabihin ay napakurap siya na may nagbabadyang luhang papatak sa kanyang mga mata. "Marami na akong pinagdaan ng hirap kaya walang-wala ito sa akin." Malungkot na napanatag si Melba sa kahinawakan ng kamay ng anak. "Bukas na nga pala ang wedding anniversary niyo ni Daniel. Sa tingin ko'y dapat yun na itong pag-usapang mabuti." Tumangon naman si Kara at saka pinaalam ang plano niya para bukas. Sinabi niya nagpabook siya ng romantic candlelight dinner sa isang mamahaling restaurant at nasabi na rin to kay Daniel. Bahagya namang natuwa si Melba ngunit para kay Kara isa na lamang simpleng dinner ang magaganap. Pasado 8:00 ng gabi ay nasa restaurant na si Kara.
Hinihintay ang pagdating ng asawa, suot ang mamahaling damit at alahas, pero walang kabuhay-buhay ang kanyang muka. Makailang beses na kasi siyang tumatawag kay Daniel na tanging si Eunice ang sumasagot at tila kabado. Nasa meeting pa si sir kaya hindi pa siya makakapunta dyan, ma'am. Anito. Ganun ba? Sige, at hihintayin ko na lang siya dito. Saad ni Kara. Nang marinig yun ay mas lalong nahirapan si Eunice. Kahit sanay na sa nangyayari sa mag-asawa at madalas magselos kay Kara ay hindi niya maiwasang maawa dito. Lalo pa at nakita ng dalawang mata niya si Daniel na abala kay Brenda. Hindi niya maintindihan kung bakit mas matimbang ang babae kaysa sa asawa nito. Sa huli ay mabigat siyang napabuntong hininga sa muling nagsalita. Okay, sasabihan ko na lamang si sir. Matapos ay tuluyan ng tinapos ang usapan. Samantalang sa restaurant ay tinawag ni Kara ang waiter para sa wine. Hanggang sa lumipas ang oras at eksaktong 9:00 ng gabi ay hindi na nakatiis ang waiter sa paghihintay. Ma'am, isa-serve na po ba namin ang appetizer? Anito. Nakangiting tumango si Kara dahil wala pa nga pala siyang kinakain simula kanina. Ngunit kahit na iserve ng pagkain sa kanyang harapan ay hindi niya naman magawang kainin kahit na isang kagat lang. Wala siyang gana. 2 oras ang lumipas nang dumating si Daniel. Halata ang pagod sa itsura at iritasyon. Hindi ba sinabi ni Eunice na may meeting pero bakit naghintay ka pa rin dito? Anito. Sayang ang pina-reserve ko at wedding anniversary natin ngayon. Hindi pa tapos ang gabi kaya pwede pa nating i-celebrate. Kalmadong tugon ni Kara na wala na ng pake para magalit. Nagtagalang titig ni Daniel sa asawa. Ang ganda ni Kara sa ayos nito ngayon kaya bahagyang nawalang iritasyong nararamdaman mula pa sa ospital. Ang amoy ng disinfectant, iba't ibang gamot na maging ang walang tigil na pag-iyak ni Lorna. Lahat iyon ay unti-unti naglaho habang pinagmamasdan ng asawa. Kaya kumalma siya at bahagyang gumaan ng pakiramdam. Sorry at masyadong lang naging busy. Saad ni Daniel. Ayos lang, ang importante ay nandito ka na. This coming Saturday, may gusto nga pala akong ipakilala sa importanteng tao. Can you arrange your time that day? Tumigil sa pagkain si Daniel at uminom ng wine. Iniisip ang lakad nilang dalawa ni Brenda na sa Sabado rin. Yun ang araw kung saan ay sasamahan niya ito para sa private banquet ni Sandro. Nauna si Brenda, kaya yun ang uunahin pero hindi naman niya pwedeng baliwalain ang asawa. May meeting ulit sa kumpanya. Importante yon kaya kailangan kong umattend. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Pagdadahilan ni Daniel. Mukha mang kalmado, ngunit ang kamay ni Karang nasa ilalim ng table ay nanginginig dahil sa samot-saring emosyong nararamdaman. Magkaganon man ay nagawa niya pa rin ngumiti para ipakitang ayos lang sa kanya ang pagtanggi ni Daniel. Minsan lang kami magkita at baka hindi na maulit. Tumayo naman si Daniel saka siya dinampian ng halis sa ulo. I'm sorry talaga. Bilang pambawi ay magsabi ka lang kung may gusto kang bilhin at ako na mismong bahala. Pambawi agad sa hindi pagsama, mariin pa rin nakakuyom ang kamay ni Kara at parang tinutusok ng daan-daang karayom ang kanyang puso. Kahit na alam niyang nagsisinungaling ito at si Brenda naman talagang kasama sa araw na yun ay umaasa pa rin na siya ang pipiliin. At kahit nagbabadya ng luha sa kanyang mata, ay pinilit niya pa rin ngumiti. Pasimple niyang pinunasan ng mga mata at pagkatapos ay hinarap si Daniel. Hinawakan niyang pisngin ito at nangangakong ito ng huling beses na gagawin yon. Ayos lang. Hindi mo na kailangang gawin yon. Dahil hindi naman yun ang gusto ni Kara. Nagtagal naman ang tingin ni Daniel dahil may pakaramdam siyang tila may alam ang asawa ngunit hindi rin siya sigurado. Ayaw naman niya magtanong at baka tuluyan tong makahalata. Bumalik siya sa pag-upo at kumain. Matapos ay nagpaalam na hindi makakauwi at may kailangan pang tapusin sa opisina. Samantalang si Kara ay nanatili pa ng ilang minuto sa restaurant. Nakatulala sa kawalan. Sa huli siya lang pala itong nagkakalang may pag-asa pa para sa kanilang dalawa. Na isang malaking kalokohan lang ang nais ni Daniel na magsimula silang muli. Mabuti na lamang at natuklasan niya ng maaga bago pa naging huli ang lahat. Maya-maya pa ay nilingon niyang ilang staff na naabala na niya ng husto. Tumayo siya at saka lumapit para bayaran ng lahat na nagastos ngayong gabi kasama ng pag-rent sa buong restaurant. Sa paglabas ni Kara sa restaurant at pagbalik sa kotse saka lang niya naalalang kanina pa naghihintay ang driver nilang si Lito. Babalik na po ba tayo, ma'am? Anito, napabuntong hininga siya ng mukhang hindi naman ito nainis. Bumaling siya sa labas ng sasakyan at pinagmasdan ang madilim na paligid.
Manong Lito, gusto ko pong maglakad pa uwi at kayo na lang pong bumalik sa subdivision. Ani Kara. Mula sa rearview mirror ay kitang-kitang pagkunot noon nito. Masyado na pong malalim ang gabi para maglakad kayo sa labas, ma'am. Paniguradong magagalit po si sir kapag nalaman niya ito. Hindi niya naman po malalaman kung hindi niyo po sasabihin. Saad ni Kara. Natahimik ang driver hanggang sa napagdesisyon ng pagbigyan siya sa nais. Ngunit hindi tumalis. Bagkos ay sinundan lamang siya habang naglalakad sa kalsada. Wala nang idea si Kara kung ilang minuto o oras na siyang naglalakad hanggang sa makarating sa isang old graffiti na napupuno ng iba't ibang nakakatawang jokes pero ang karamihan sa nakasulat ay tungkol sa confessions. Naupo si Kara at hinaplos ang napakaliit at halos hindi na mabasang sulat kamay sa ibaba ng pader. Kara loves Daniel forever and ever. Naluluha siya habang pinagmamasdan ng sulat. Teenager pa siya nang isulat ito pero ngayon, makalipas ng maraming taon ay parang wala nang halaga ang confession na sinulat. Maya-maya pa'y lumapit ang driver para sabihing pumasok na siya sa kotse at 2:00 na ng madaling araw. Hindi na nagmatigas si Kara at saka bumalik sa sasakyan matapos humingi ng paumanhin sa abalang nagawa kay Lito. Nang makauwi sa bahay ay saka lang niya napansin ang message ni Daniel na muling nagsasorry sa kanya. Hindi na siya nag-reply at nagpa siya na lamang matulog dahil sa pagod. Napagod maghintay. Kinaumagahan ay dumating na delivery para sa kanya, isang set ng ruby jewelry. Sa quality at size pa lang ay nasisiguro na ni Kara na sobrang mahal ng pagkakabili sa alahas. Nag-text siya kay Daniel at nagpasalamat sa binigay nito para sa wedding anniversary nilang dalawa. Sinabi niya pa sa message na nagustuhan niyang regalo nito. Matapos masend ang mensahe basta na lamang yung hinagi sa sulok ang jewelry box. Hindi naman nag-reply si Daniel na inasahan na niya dahil malamang ay abala to kay Brenda. Hanggang dumating ang araw ng Sabado. Sa hapon na yon ay umuwi si Daniel. Ang mga katulong na kaagad nakapansin ay dali-dali nagtungo sa theater room para ipaalam kay Kara ang pagbabalik ng asawa. Ma'am, dumating na po si sir. Masayang saad ng katulong. Nagpa-practice siya ng mga oras na yon. Sa tingin niya umuwi si Daniel para magpalit ng damit at kailangan itong samahan si Brenda para sa private banquet. Huminto siya sa pag-iensayot na patungo sana sa kwarto para makita si Daniel. Sakto namang paakyat na ito sa hagdan kaya nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Ilang araw silang hindi nakitang dalawa at sa tuwing umuwi ito ay tila nadadagdagan ng pagod sa mukha ni Daniel. Sobra-sobra marahil ang pag-aalaga nito kay Brenda para humantong sa ganong itsura. Ngumiti si Kara para ipakitang normal pa rin ang lahat at wala siyang nalalaman sa kalokohang pinaggagawa ng asawa. Welcome back, masigla niyang bate na natili naman seryosong tingin ni Daniel. Kahit na nakangiti pa hindi maitatago sa mga mata na may alam na ito. Hindi maganda ang kondisyon niya, Kara. Pag-amin niya, hindi na kailangan sabihin ko sino dahil nasisiguro ni Daniel na mahulaan ito kung sinong tinutukoy niya. Naglahong ngiti sa labi ni Kara ngunit nanatiling hindi apektado. Ngayong nakabalik ka na, pwede na ba nating i-meet yung taong gusto kong ipakilala sa'yo? Pag-iiba ng usapan. Kung sasabihin ni Daniel na hindi ito makakasama dahil kailangang alagaan si Brenda ay maintindihan niya pa. Basta maging honest lang ito at hindi na muli pang magsinungaling. Ngunit hindi. Wala siyang nakuhang explanation mula sa asawa. Sa halip ay nanigarilyo muna ito bago nagsalita. Pakihanda ako ng damit na susuotin at kailangan kong bumalik kaagad sa kumpanya. Utos ni Daniel. Napatungo si Kara para itago ang pagkadismaya. Kahit nabistado na igagawa at gagawa pa rin to ng dahilan para pagtakpan ng kasinungalingan. Okay, sandali. At ihahanda ko lang para sa'yo. Siya nga pala, kakain ka ba dito? Kailangan ko na kaagad umalis. Ani Daniel na hindi na pinatapos ang sasabihin ng asawa. Saka na lang tayo mag-dinner kapag natapos ko ng lahat ng kailangan kong tapusin. Huminga lang ng malalim si Kara saka nagpatuloy patungo sa kwarto. Hinanda ang damit at relo na susuotin nito. Pinili niyang kulay na pinakabagay kay Daniel na tinernohan niya ng kakulay rin na necktie. Habang abala sa ginagawa ay natigilan siya nang maramdaman ang pagyakap ni Daniel mula sa likod. Dinantay pa nga nitong baba sa balikat niya na tila naglalambing. Are you mad? Anito, dahil sa yakap ay kaagad na amoy ni Kara ang medicine mula sa katawan ng asawa.
Hindi niya gustong amoy pero hindi niya pinahalata. Of course not. Sa kayang kamay mo, lumilikot. Tandaan mong babalik ka pa sa kumpanya. Aniya dahil hinahaplos-haplos ng kamay nito sa tiyan pababa sa hips. Really? How considerate of you, ani Daniel. Naman, baka nakakalimutan mo sa akin ang 2% shares ng kumpanya. I enjoy the fruits of your labor. Bahagyang natawa si Daniel at pagkatapos ay nagpaalam na magsha-shower. Pagkatapos maligo at magbihis ay napansin niya sa harap ng vicinity mirror si Kara na nag-aayos. Sa tingin niya ay paalis na rin ito para makipagkita sa tinutukoy na importanteng tao. Kahit nagmamadali hindi pa rin niya kinalimutang magpaalam at gawaran si Kara ng halik sa labi. I'll be back to spend the night with you. Aniya. Pagsakay sa kotse ay napatingala siya sa sariling kwarto. Dahil ramdam niyang palalamig ni Kara kahit anong pilit nitong itago. Inaasahan nga niyang magtatanong ito pero hindi na. Ikinadismaya niya. Maya-maya pa'y tumunog ang phone dahil tumatawag si Brenda. Hello Daniel. Ready na ako. Kailan ka darating para sunduin ako? Masigla nitong wika. Muling napatingala sa kwarto si Daniel na sagutin ang tanong nito. Pupunta na ako. Saka nagmaneho, ngunit pagdating sa venue ay nabigla siya nang makitang asawa sa private banquet ni Sandro. Habang si Kara ay natural lang ang ekspresyon, kalmado. Hindi nga naapektuhang makitang tulak-tulak ng asawa ang wheelchair kung saan ay sakay si Brenda. Sinusundan mo ba ako, Kara? Ani Daniel. Ngumiti naman siya sa kanilabas sa dalang bag ang invitation na gaya ng meron ng mga ito. Daniel, hindi ba sinabi ko sa'yo na may ipapakilala kong importanteng tao? Saka inilahad ang kamay sa venue. Nasa loob siya, si Mr. Sandro.